Hello po ulit mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Nandito na naman po ako, Brother Ochi, para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa, kagaya ng ginagawa natin, mananalangin po tayo. Samahan niyo po ako at magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman po. Una Lord, sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat din Lord sa pinagkaloob mo na naman na pagkakataon upang kami makarinig, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at palagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan namin maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga buhay, O Diyos. Samahan mo po ako, turuan, gabayan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Father God, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen, mga kapatid. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Nandito nga po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Exodo mga kapatid. Pero bago tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang ang mga bago sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share nyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Kahapon mga kapatid ng umaga, isinare ko sa inyo ang chapter 20 na may pamagat na ang 10 utos. Mga kapatid, nandyan din ang natakot ang mga Israelita na nagsalita ang Diyos at ang mga utos tungkol sa mga altar. No? Sinabi ng Diyos na huwag gagawa ng mga altar. Hayaan nyo pong mga kapatid, ulitin ko sa inyo ang 10 utos ng ating Diyos. Ito po. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Pangatlo, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sabi ng ating Diyos. At huwag mo gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Pang-apat yan mga kapatid. Pang-lima, igalang mo ang iyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay ko o ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Pang-anim, huwag kang papatay. Pang-pito, huwag kang magnanakaw. Pang-walo, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan mga kapatid. At panghuli mga kapatid, huwag mong pagnanasahang maangkin ang sambayanan ng iyong kapwa mga kapatid. Ulitin ko lang, una yung huwag kang sasamba, pangalawa huwag kang gagawa ng imahe, pangatlo huwag mo silang yuyukuran mga kapatid, at pang-apat huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ng Diyos. Panglima, igalang mo ang iyong ama't ina. Pang-anim, huwag kang papatay. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Pang-walo, huwag kang pagnanakaw. Pang-siyam, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. At pang-sampu, huwag mong pagnanasahang angkinin ang sambahayan ng iyong kapwa o anumang klaseng pag-aari ng iba ng iyong kapwa. Huwag mong pagnanasahan. Yan ang inuutos sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. At dito naman, mga kapatid, sa chapter 21, ngayon na aking isi-share sa inyo, sinabi dito, ang pamagat ay ang batas ng mga alipin, ang pananagutan ng may-ari, sabi pa dito, ang batas tungkol sa mga
karahasan, nandyan din mga kapatid. At ayun po, yung tatlong yun, ulitin ko lang, ang batas sa mga alipin, ang batas tungkol sa mga karahasan, at pangatlo, ang pananagutan ng may-ari. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 21, verse 1. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel, sabi ng ating Diyos. Kapag ang isang tao ay bumili ng alipin o aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa sabi dito, sa ikapito, makakalaya na siya. 6 na taon siya binili. 6 na taon siyang maglilingkod at pang-7, malaya na po siya. Yun ang batas na sinasabi ng ating Diyos. Makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng bilhin, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harap ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ang isa niyang tainga, sa gayoy magiging alipin siya habang buhay. Verse 7 mga kapatid, kapag pinagbili ng ama ang kanyang anak sa babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ulitin ko lang, kapag pinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung ang babae pinagbili bilang asawa ng kanyang amo, subalit siya ay hindi nito kinalugaran, siya ay maaaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ng kanyang amo na siya ay ipagbili sa mga dayuhan, sapagkat hindi ito naging makatarungan sa babae. Yan ang mga batas mga kapatid. Sabi pa dito, kung ang babae na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak, at kung mag-asawa na ng iba ang lalaki, ang babae ay, sabi dito, ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. Kapag hindi tinupad ng lalaki ang tatlong bagay na ito, dapat palayain ng babae ng hindi na kailangang tubusin, mga kapatid. Mga batas tungkol sa kaharasan. Sino mang sabi dito, manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ulitin ko lang, verse 12 mga kapatid ng Exodus. Sabi dito, sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ngunit kung hindi sinasadya o binalak ang pagpatay at ito'y hinayaang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itinakda ko sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay sinadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. No? Kung sinadya mo, binalak mong patayin, kahit magtago ka pa o sa altar na sinasabi ng Diyos, kailangan ka pa rin dakpin at patayin. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama at inay dapat patayin. Narinig niyo mga kapatid? Ito ang batas dito sa Exodus, sa lumang aklatan, sa lumang tipan. Sino mang, sabi dito, sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama at inay dapat patayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Dinukot, pinagbili, dapat patayin ang gumawa nun.
Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Yan ang mga batas ng ating Diyos. Ulitin ko lang yan, 17 mga kapatid, verse 17, sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod, mga kapatid, no? Hindi dapat. Ulitin ko lang, ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay namatay, siya ay aalagaan ng nanakit. Maratay mga kapatid. Ba, pinukpok o sinuntok, naratay ito sa higaan dahil sa pangyayaring yun. Siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya na ipagtrabaho, no? Amen. 20, kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki at ito'y namatay, noon din paparusahan ang taong iyon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi paparusahan ng amo sapagkat kanyang ari-arian ang alipin. Sabi pa dito, 22 mga kapatid, kung ang nag-away ay makasakit ng sabi dito, nagdadalang tao, sabi dito, kung ang nag-aaway ay may sakit. Sabi dito, ulitin ko lang verse 22 mga kapatid, kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao, halimbawa yung buntis, nasaktan, ganyan. At dahil doon nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala ang nakasakit. Sabi dito, ngunit walang pinsala ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay. Buhay din ang kabayaran sa buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Yan ang kabayaran, mga kapatid. Verse 26, kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping ito bilang kabayaran sa mga mata nito kung nabulag. Gayon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Ang pananagutan ng may-ari, verse 28 mga kapatid, kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakainin ang karne nito, walang pananagutan ng may-ari ng baka. Kung ito'y dati na nanunuwag ngunit pinabayaan pa ng may-ari, matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ang baka, gayon din ang may-ari kapag nakamatay ang baka. Dahil nakasuwag na, nakamatay na pero binaliwala, no? O nakasuwag lang, pero binaliwala, alam ng nanunuwag, patatawag ang may-ari nito at papatayin ng baka kung ito uli ay nakasuwag. Papatayin ng baka sa pamamagitan ng pagbato at pati daw po ang may-ari nito babatuhin hanggang sa mamatay. Gayunman kung lalagyan ng halagaang, sabi dito, lipat ko lang mga kapatid, kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kung babayaran, kung lalagyan ng halaga yung namatay, halimbawa, hindi na papatayin ang may-ari ng nanuwag, mga kapatid, na baka. Kahit bata ang mapatay ng baka, yan din ang tuntunin. Kung alipin ang namatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Kapag
naiwang bukas ang isang balon o kaya'y may humukay ng balon ngunit hindi tinakpan at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang namatay naman sa suwag ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari, pati ang karne ng bakang namatay. Ngunit kung ito'y dating nanunuwag at hindi ikinulong ng may-ari, papalitan niya ang namatay na baka at ito na may kanya na. No, ganun papalitan. O niya ang namatay na baka, papalitan na ang namatay na baka yung buhay. At kanya na yung sa nagpalit ng baka, kanya na mapupunta ang bakang iyon, mga kapatid, no? So yan po ang katapusan ng chapter 21, mga kapatid. Unahin ko lang ang pamagat ng verse 1, ang batas sa mga alipin, no? Ibinigay ng Diyos yung mga batas sa mga alipin. At ang pangalawa, ang batas tungkol sa mga karahasan, no? Yung mga pagpatay, yung panununtok, sinabi ng ating Diyos, ano? At pangatlo, ang pananagutan ng may-ari, yung mga alaga nga na sinabi dito, yung baka na kapag nanuwag, no, at namatay yung nasuwag, babatuhin ng baka, no? At pero kung yun ay parati ng ginagawa ng baka at hinayaan na may-ari, ipapatawag din ng may-ari at ito'y babatuhin hanggang sa mamatay, ano? Tapos yun nga yung sa mga alipin din, mga kapatid, na kapag pinagbili, no, o binigay, sinabi nga na 6 na taon na magsisilbi, magtatrabaho, yung ikapito ay palalayain na ito na walang tubos, mga kapatid. Yan yung mga batas dito sa Exodo na ginawa ng ating Diyos, mga kapatid, no? Marami tayong narinig. Tapos yung pagmamahal sa ating magulang, na kapag pinagbuhatan daw ng kamay ang magulang, ano, nakita nyo rin, narinig nyo yung kabayaran nun, mga kapatid. So yan po ulit ang chapter 21, mga kapatid, ang mga bilin, batas na pinapaalala ng ating Diyos, ano, na maganda naman din ang lahat ng batas na binigay na yan, ano, na pwede naman natin talagang sundin din, mga kapatid. Lalong-lalo na yung pinaalala sa atin kahapon sa 10 utos ng ating Diyos na aking binasa ulit sa inyo kanina, mga kapatid, sa chapter 20 po yun. So maraming salamat sa salita ng ating Diyos na narinig na naman natin ngayong umagang ito, mga kapatid. At ngayon, mananalangin po ulit tayo, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Alisin niyo ulit, lagi ko sinasabi, mga kapatid, na alisin natin sa tuwing tayo mananalangin, alisin natin yung mga problema natin, yung mga iniisip natin na hindi maganda, dahil lalapit tayo sa ating Diyos. Diba, tinuro din sa atin na kapag lalapit tayo sa ating Diyos, kailangan malinis tayo, maayos tayo, no, mga kapatid. Dapat ganun natin gagawin palagi sa tuwing tayong lahat ay mananalangin. O kahit isa ka lang na mananalangin sa iyong silid, sa isang kwarto, pumasok ka lang sa tahimik na lugar, manalangin ka. Dapat yung hindi ka galit, hindi ka naiinis, wala kang tampo, wala kang maraming suliranin na ganun. Dahil yun ay sasabihin mo na sa ating Diyos at iwanan mo na yun. Diyos na ang bahala, mga kapatid. Ulit, mga kapatid, samahan niyo po ulit ako. Tayo po ay magsisiyoko. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman, Lord, sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito, Father God. Muli, Lord, ito iyong kaloob, kaya kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa pagbukas mo sa aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin ito sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, we pray and I pray, Father God, na muli nang maging maayos ang bawat bansa. Lalong-lalo na ang Israel, Lord, maging matahimik na ulit sila, masaya, maunlad at tagumpay, O Diyos. Ganon din ang buong Pilipinas, O Lord. Maging maayos kami palagi, maging masaya, maging masagana, maging matagumpay, Lord. Lahat ng bansa, lahat ng presidente sa bawat bansa, samahan mo po
turuan, gabayan, O God. Proteksyonan mo rin po sila, Father God. Pagtagumpayin mo sila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang kanilang pamamahala maging maayos sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Father God, maging maayos kasama ng kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, ang bawat pamilya, O Lord, ang mga kapatid namin sa pananampalataya, kami po sa aming sambahayan, ang aming mga mahal sa buhay, O Lord. Ingatan mo po, ilayo kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Pagtagumpayin muli kami, Father God. Huwag mo po kaming pabayaan. Pagtagumpayin mo ang bawat isa, O Lord. Maging maayos at masagana muli ang bawat bansa, ang bawat lugar, at ang bawat pamilya, O Diyos. Salamat, Lord, dahil alam ko po isang araw, lalabas po kami na wala na po kaming mask. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, magiging maayos na ang bawat bansa, O God. Mawawala na yung COVID na yan, O Lord God. Wala nang mamamatay dahil sa COVID. Wala nang magkakasakit, O God. Wala nang magugutom at malulungkot, O God. Dahil dininig mo na ang aming mga panalangin. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Muli, Lord, maraming salamat po sa lahat at sa mga blessings pang ipagkakaloob mo sa aming lahat, O God. Salamat sa protection. Salamat sa pagmamahal mo, Lord, na hindi nagbabago sa bawat isa sa amin. Tagumpay namin, sunod-sunod, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin, dadakilain at iibigin, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Maraming salamat po sa ating Diyos, sa ating narinig na pag-aralan na naman ngayon, at maraming pong salamat sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.